Mag-ingat kayo dahil lalong sumisilan ang sitwasyon sa rehiyon habang lumilipas ang oras. Maraming nangyayari ngayon. Ako si Ari. Dumiretso tayo sa usapan dahil ang mga nangyayari ngayon ay senaryong dating imposible, ngunit tila malapit nang mangyari. Pag-atake ng Estados Unidos sa Iran sa antas ng paghahandang militar na matagal nang hindi nakikita, at may Iran na tumutugon ng mga direktang banta sa pinakasensitibong bahagi ng mundo. Ang Golpo ng Persya at Kipot ng Hormuz ay mahalaga sa pandaigdigang ekonomiya. Dapat nating maunawaan ito kapag nagsimulang maglipat ng barko, eroplano, gasolina, depensang panghimpapawid at mabigat na lohistika ang mga bansa. Hindi ito pagpapakitang tao sa social media. Lampas ito sa diplomasya. Bahagi ito ng lohistika ng digmaan at paghahanda bago umatake. At kapag nandoon na ang mga pyesa sa board, ang tanging kulang na lang ay may magpindot ng baton. Tingnan mo ito. Kamakailan, naglabas ang Revolusyonaryong Gwardiya ng Iran ng drone images ng aircraft carrier na United States ship Abraham Lincoln. Sensitibo ito. Kapag sinuri mo, hindi ito malalayong larawan, kundi mismong larawan ng Iranian drone na lumilipad sa ibabaw ng aircraft carrier. Sa ngayon, wala pang pahayag mula sa Estados Unidos at hindi ko rin inaasahan na magkakaroon. Pero kung totoo at tunay ang mga larawang inilabas, malinaw ang mensahe kung may kakayahan ang Iran na magpalipad ng drone sa ibabaw ng aircraft carrier nang hindi natutuklasan. Ang panganib sa ganitong sitwasyon, syempre, ay napakalapit na. Kasabay nito, naglabas ng matitinding babala ang mga medyang konektado sa rehimen ng Iran laban sa paglapit ng grupo ng labanan ng United States ship Abraham Lincoln. At sinabi nilang may kakayahan silang palubugin ito gamit ang mga napaka-advanced na hypersonic missiles kung sakaling magkaroon ng direktang sagupaan. Nang hapong iyon, ang tagapagsalita ng Komite ng Pambansang Seguridad ng Iran, Ebrahim Reza, ay nagbabala tungkol sa posibilidad ng paglala ng tensyong militar sa Golpo ng Persya. Makinig ng mabuti sa susunod na 24 na oras, hindi ito mula sa isang YouTuber. Sa Iran, tinutukoy natin ang tagapagsalita ng Komite ng Pambansang Seguridad, hindi lang basta ang Iran mismo. Nag-uusap sila tungkol sa napakaikling panahon. Sa kabilang banda, si Donald Trump mula Amerika ay nagsabi rin, upang maiwasan ang pagpapadala sa Iran na umaasa siyang hindi kakailanganin gamitin. Katulad ng dati, malabo at bukas pa rin ang mga mensahe niya. Para maintindihan kung bakit napaka-advanced nito, tingnan natin ang aktual na deployment. Kaya ilalagay natin lahat ng nandito sa rehiyon na hawak na ng Estados Unidos sa lugar at yung mga paparating pa. Ang pangunahing deployment ay ang paglalayag ng United States aircraft carrier Abraham Lincoln kasama ang escort at air wing nito. Hindi lang ito barko, isa itong mobile na plataporma ng digmaan na may eroplano, depensa, kakayahan sa pag-atake at network na koordinasyon. Kasabay nito, naiulat na umalis na si Jorge H. W. Bush mula sa Norfolk, Virginia. Hindi laging ipinapahayag ang huling destinasyon, ngunit pinalalakas nito ang ideya na nais ng Estados Unidos ng mas maraming operatibong opsyon sa kanilang estratehiya. Dito pumapasok ang isang mahalagang bahagi na hindi alam ng marami, pero ito ang susi sa malalaking operasyong panghimpapawid, ang mga eroplano ng tangke. Naiulat na mataas ang bilang ng mga eroplano ng tangke na ipinakalat mula sa Mediterranean hanggang sa Golpo ng Persya. Bakit ito mahalaga? Dahil para magpatuloy ang malalayong pag-atake ng mga bomber at escort, kailangan ng refueling habang nasa himpapawid. Maglagay ng gasolina sa eroplano habang lumilipad. Kapag marami kang nakikitang eroplano ng tangke, hindi ito basta-basta, kundi paghahanda. Hindi lang tangke kundi pati kilos ng eroplano para pagmamanman at koordinasyon gaya ng RCE. I-35 ang nakita. Mga eroplano para sa electronic warfare tulad ng SESE-30 at mga plataporma ng maagang babala at kontrol tulad ng E-3 AWACS. Sa madaling salita, ito ay mga eroplano na nakakakita, nakakarinig, nagko-coordinate at ginagamit sa digmaan at pagmamanman. Kapag nakita mo ang kombinasyong iyon, kasama ang mga tangke ng gasolina, nagiging malinaw ang larawan.
nagsisimula ng mabuo ang eksena tungkol sa mga bomber. Napag-usapan na ang galaw ng B-52 B-1 at B-2 Spirit. Tumatawid papuntang Europa sa mga air corridor na ginagamit bilang paghahanda sa malalaking deployment. Naiulat ang mga paglipad mula sa mga base na kilalang nag-ooperate ng sistemang ito. Ngayon, isang bagay na kailangan nating maintindihan, ang kanilang paggalaw ay hindi automatikong nangangahulugan na nagsimula na. Maaari rin itong pagpapakita ng kapangyarihan para pilitin ang mga konsesyon o, tulad ng sa labanan noong Hunyo, mga estratehikong panlilinlang. Ang punto ay totoo at pwedeng isagawa ang opsyong militar araw-araw. Sa lohistika, naiulat ang sunod-sunod na lipad ng mga eroplanong kargang militar. Ilang C-17 ang dumarating mula gitnang silangan sa gabi at mataas ang bilang ng mga flight na naipon buong linggo papunta sa mga base ng Estados Unidos sa rehiyon. Naiulat ang pagdating ng higanting C-5M Super Galaxy, isa sa pinakamalalaking transporting militar ng Estados Unidos, sa base ng himpapawid ng Prinsipe Sultan, Saudi Arabia. Ibig sabihin, naglilipat sila ng mabibigat na kagamitan, bala, piyesa at tauhan. Napag-usapan din ang transportasyon ng puwersa ng himpapawid ng Estados Unidos papuntang Jordan gamit ang mga hintuan sa lohistika. At ito ay mahalaga dahil ang Jordan ay Jordan. Pinapayagan nitong makalapit sa operasyon nang hindi gaanong napapansin kumpara sa mas malalayong lugar. Ito ang pangunahing daanan papasok sa Iran. Ngayon, ibabahagi ko ang ilang konkretong datos na tumutulong sukatin ang lakas ng himpapawid sa rehiyon. Sa mga base militar na malapit sa buong lugar ng operasyon, nakapokus ang Estados Unidos ng napakaraming mga eroplanong pandigma at pang-atake sa base ng Muwafaq Santi sa Jordan. Iniulat ang presensya ng 37 F-Queens at Strike Eagle, mga eroplanong idinisenyo para sa tumpak at malalayong pag-atake. Kasabay nito, mula sa Royal Air Force Lakenhead sa United Kingdom, may nakadeploy ang Estados Unidos na humigit kumulang 35 F-15E at 54 na F-35A. Eroplanong ikalimang henerasyon, may stealth at kayang pumasok sa mapanganib na himpapawid. Kung kailangan, pwede silang dumating dito sa rehiyon sa ilang oras. Bukod pa rito, nabanggit din na may humigit kumulang 24 na eroplano A-10 sa Jordan. Ang mga bomber ay mga plataporma na eksperto sa close air support at pag-atake sa target sa lupa. Bagamat ang eksaktong bilang ay hindi pa lubos na kumpirmado. Sa pangkalahatan, nagbibigay ito sa atin ng malinaw na larawan ng air arsenal na mayroon sila. Available na ito sa rehiyon. Hindi bababa sa 72 F-15, 54 F-35, at mga 10-24 pa. Handang gumana mula sa mga base sa paligid ng gitnang silangan. Hindi ito simbolikong pagpapadala, kundi puwersang sumusuporta sa matinding operasyon sa himpapawid mula sa lupa, at hindi pa kasama ang buong puwersa ng himpapawid ng Israel. At bukod dito, may isa pang sensitibong kilos, ang pagpapadala ng pinaka-advanced na electronic warfare plane ng United States Air Force, ang E-37 ng Col-2. Ang eroplano na ito ay lumipad mula sa isang base sa Bermudas patungong base ng himpapawid ng Ramsen sa Alemanya, kung saan inaasahang maghihinto ito para mag-refuel. Pagkatapos ng paghinto, aabutin pa ng mga 12 oras bago ito makarating sa pinakamalapit na lokasyon sa Iran. Mahalagang maintindihan natin ito. Hindi lang para magpakita ng presensya ang ganitong plataporma. Tungkulin nito ang guluhin ang radar, komunikasyon at pamumuno ng kalaban. Ibig sabihin, bulagin at hadlangan sila bago o habang may operasyon. Ito rin ang unit ng elektronikong pag-atake na gumana sa himpapawid ng Lebanon noong pag-atake laban sa Hezbollah gamit ang mga Pager sa operasyong Vipers na nagpapakita ng kanilang tunay na operatibong papel. Ngayon, ang eroplanong ito ay nasa biyahe pa rin at kailangan pang maghintay bago makarating sa operatibong posisyon. Iminumungkahi nito na, sa ngayon, maliit ang posibilidad na maglunsad ang Estados Unidos ng direktang pag-atake laban sa Iran.
Hindi pa ngayong gabi, gaya ng ipinahiwatig niya. O sa loob ng 24 na oras gaya ng sabi ng opisyal ng Iran. Pero tuloy pa rin ang pagpapakita ng lakas. Pero bago ako magsimula, gusto kong ibahagi ang kwento ng botelyang ito na labis akong namangha at dapat ninyong malaman. Ang botelyang ito ay may dalang isang hindi kapani-paniwalang kwento na ngayon lang narinig. Nasa loob nito ang lupa mula sa Temple Mount sa Jerusalem na sinagip ng mga arkeologo matapos libu-libong taon ng kasaysayan itong maitapon bilang durog na bato. Ito ang pagkakataon natin na pigilan ang kasaysayan na maglaho. Simula ng taon na may personal na koneksyon sa Jerusalem. I-click ang link sa bio or iscan ang code para sa espesyal na alok. Sa kabilang banda, kailangan ding bigyang diin ang isang bagay na ang Iran ay hindi maganda. May advanced electronic defense, warfare, at anti-interference systems ang bansa mula Russia at China. Ibig sabihin, kapag lumampas sa hangganan ng pag-atake, ang labanan ay magiging mas komplikadong teknolohikal at hindi na isang panig o simple. Ngayon, bukod sa pag-atake, mahalaga ring bigyang diin ang depensa. Dahil kung umatake ang Estados Unidos, tutugon ang Iran. At kung tutugon ang Iran, malamang nasusubukan nitong atakihin ang mga base ng Estados Unidos o sige, hindi lang malamang. Sinabi na nila, mga base ng Estados Unidos at mga aktibong pandagat. At malinaw ring sinabi ng rehimen na ang unang target ng kanilang tugon ay direkta sa Israel. Ngayong araw, naglabas sila ng mapa na may lampas 20 target sa Israel. Sa ganitong konteksto, binanggit ang pagpapalakas ng depensang panghimpapawid sa rehiyon gamit ang mga sistemang tulad ng Patriot o TAC para saluhin ang mga misil at protektahan ang infrastruktura. Ito ay tumutukoy sa takot na gumanti ang Iran gamit ang misil at drone. Dito sa Israel, patuloy ang mga ulat at ito ang usapan sa lahat ng media outlet. Sina punong Ministro Netanyahu, Ministro ng Depensa ng Israel, at mga opisyal ng hukbong sandatahan ay iginigiit na handa ang Israel sa anumang senaryo, maging sa pag-atake o depensa. Iniulat din ang presensya ng mga Amerikanong destroyer sa Golpo ng Persia na may kakayahan sa air defense at precision attack, at mga barkong espesyalista sa mga kontramina. Bakit mina? Dahil sinusubukan ng Iran na isara ang kipot ng Hormuz. Pinakamura at mapanganib na kagamitan ang mga minang pandagat at asimetrikong pag-atake. Sa deployment ng hukbong dagat, may mas sensitibo at dikitang bahagi na idinagdag. Isang submarinong Amerikano na may dalang mga Tomahawk na cruise missile ang nag-o-operate sa o malapit sa Persian Gulf at Arabian Sea. Lahat ng palatandaan ay nagsasabing ito ay Ohio-class na guided missile submarine. Guided missile submarine na kayang magdala ng hanggang 54 Tomahawk missile. Sa praktikal na usapan, ibig sabihin nito ay may kakayahan ang Estados Unidos na magsagawa ng malakihan at tahimik na pag-atake sa ilalim ng tubig at syempre may mataas na katumpakan. Kaya nitong umatake sa mga estratehikong infrastruktura, depensa, sentro ng command at malalalim na target militar nang hindi na ilalantad ang eroplano o aircraft carrier. Sa simula, hindi ito nangyayari sa lugar mismo. Dumating ito matapos i-anunsyo ng Iran ang malaking pag-unlad sa kanilang ballistic capabilities at bahagi ito ng malinaw na estratehiyang pananakot. Ipinapakita nito na kahit pa may banta ng mga misil at pagsasara ng mga daanan sa dagat, nananatili pa rin ang kakayahan ng Estados Unidos na tumugon gamit ang biglaan at mapanirang pag-atake ng mga cruise missile. Ngayon, pag-usapan natin ang bagay na maaaring yumanig sa mundo sa loob ng ilang oras. Dito mismo sa kipot ng Hormuz. Kumalat ang balita na naghahanda ang Iran ng isang senaryo ng ganap na pagsasara kung sakaling sumiklab ang isang labanan. Mga bangkang may pampasabog, mga minang pandagat na nabanggit ko kanina, at mga platapormang may armas na may mga misil para tiyakin ang ganap na pagharang. Nabanggit din ang utos ng pinakamataas na alerto para sa mga puwersang pandagat, komando, at sistemang misil sa baybayin. Itinaas ang antas ng kahandaan ng parehong regular na hukbong dagat at ng puwersang pandagat ng rehimen ng Iran. At kung hindi pa sapat iyon, naiulat na ang submarinong Iranian na Faith ay patungo sa Golpo Persiko, malapit sa kipot ng Hormuz.
Hindi lang ito basta kilos. Bahagi ito ng laro ng pananakot, ng pagsasabing narito ako at kaya kong pahirapan ang buhay ninyo. Dahil sa kilos na ito, nagpadala rin ng submarino ang Estados Unidos. Ngayon, sa gitna ng tensyon, mahalagang pigilan ang mabilis na pagkalat ng maling impormasyon. Kumalat kamakailan ang mga video na nagsasabing 16 na military cargo plane ng China ang lumapag sa Tehran para suportahan ang Iran. Ang impormasyong iyan sa ngayon ay walang anumang totoong ebidensya. Wala ring mga ulat na nagpapatunay nito sa Iranian media, Chinese media o Arab media. Dito sa Israel, hindi rin iyon nakumpirma at wala ring mapapatunayang record ng mga sinasabing flight na yon. Sa mga open platform ng pagsubaybay sa himpapawid na pwedeng gawin ng real time. Ang ganitong kwento ay tulad ng mga kamakailang pangyayari kung saan kumalat ang mga video na nagsasabing naghulog ng tulong sa Gaza ang mga eroplano ng China, ang kilalang 20. Hindi ko alam kung naaalala mo pa yon. Marami ang naniwala pero napatunayang kasinungalingan lang, hindi talaga nangyari. Nililinaw ko lang, kasi sa ganitong sitwasyon, sabay ang digmaan sa impormasyon at militar. Ang pagsasama ng totoong impormasyon at chismis o maling video ay nagdudulot ng kalituhan at maling inaasahan. Sapat na ang seryosong ebidensya dito, kaya di na kailangan ang haka-haka. Mag-ingat sa mga nakikita sa social media dahil binabaha ito ngayon ng balita tungkol sa rehiyon. Ngayon, balikan natin ang totoong kakayahan ng Iran. Marami ang nagtatanong kung kaya ba nitong sirain ang isang aircraft carrier. Ang responsableng sagot ay ito. May imbentaryo ang Iran ng mga misil, drone, pandagat, submarino at mga asimetrikong taktika. Ang United States, gumagamit sila ng layered depensa, escort, sensors at lakas ng putok sa strike groups. Hindi nag-iisa ang aircraft carrier. Sa totoong labanan, nakadepende ang lahat sa koordinasyon, saturasyon, pag-atake, kaligtasan sa sandaling iyon at bilis ng paglala ng sitwasyon. Kaya sa panig ng Iran, nagpapadala sila ng mga panloob na mensahe na handa na kami ngayong araw. Ipinatawag si General. Sinabi nilang mas handa sila kaysa dati, na nakahanda na ang daliri sa gatilyo at nagbabala sila sa Estados Unidos. Sa Israel, dapat iwasan ang maling kalkulasyon. Kung magsimula ng digmaan, ito'y magiging laban hanggang kamatayan. Ayon sa kanila, walang lugar para sa konsesyon, tigil putukan o negosasyon. Kung magsimula sila ng digmaan, matatapos ito na may talo at panalo. Hindi maiintindihan ang sigalot na ito kung wala ang panloob na konteksto ng Iran dahil may puwersang pampulitika rito na nagtutulak sa krisis. Pinag-uusapan ang matinding panunupil. Napakamarahas sa gitna ng mga protesta na patuloy pa rin at napakataas ng bilang ng mga namatay at mga naaresto. Iba-iba ang bilang ng aktivista at opisyal na tala. Pero naglabas si Trump ng pampublikong bilang na 20,000. Sa gitna nito, nabubuo ang mabigat na panloob na karahasan. Iniulat ang pagkabahala sa mga airline dahil sa kanselasyon ng ilang European flight patungong Israel at mga kalapit bansa. Nangyayari ito kapag tumataas ang panganib at nagiging balisa ang mga kumpanya ng siguro. Napag-usapan din ang regional coordination kung lalala ang sitwasyon. Makinig mabuti. Handang suportahan ng United Arab Emirates, Jordan at United Kingdom ang Estados Unidos. Ang Israel ay may papel sa lohistika at intelihensya kung lalala pa ang sitwasyon. Iyan ang realidad ng krisis na ito. Maraming gobyerno, kahit magkakaaway, ay itinatanggi ang pampublikong pakikilahok, gaya ng napapanood sa balita. Pero sa ilalim, sila ay nagkakaisa sa ilalim ng ilang mga kasunduan na nilagdaan nila sa isa't isa. Malinaw na palihim. Sige, ngayon maglalagay ako ng mabilis na panaklong. Kung gusto mong maging updated sa lahat ng sitwasyong ito, mag-subscribe ka sa channel, i-activate mo ang kampanita, at kung gusto mong pumunta pa sa mas mataas na antas, tandaan mo na may mga membership ang channel na nagbibigay sa iyo ng access sa isang pribadong grupo na nagpapadala ng balita sa WhatsApp, kung saan nagbibigay ako ng mga alerto at update buong araw. Sige, magpatuloy tayo at pumunta naman tayo ngayon sa Israel. Punta tayo dito sa panloob na harapan
Dahil ang Israel ay nasa gitna ng linya ng putukan, dahil na rin sa simpleng heograpiya. Sa mga nakaraang oras, paulit-ulit na sinabi ng mga autoridad at opisyal na hindi inaasahan ang agarang pagbabago sa mga tagubilin para sa publiko. At kung sakaling magkaroon ng pagbabago, ito ay malalaman at maintindihan ninyo. Ang oras sa loob ng panipi ay nangangahulugan na kapag nailunsad na ang unang pag-atake, naranasan na natin ito dati. Kaya alam na natin kung paano gumagana ang dinamika. Binigyang diin na makinig lang sa autorisadong pinagmumulan at iwasan ang tsismis. Sa ganitong tensyon, mas mahalaga ito at paanyaya rin para sa inyo. At ito mismo ang dahilan kung bakit sa aking panig, maniwala kayo na ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para salain, suriin, at tiyaking tama ang impormasyon. Ang lahat ng impormasyong ibinabahagi ko ay hindi para maghinala, kundi ilahad lamang ang alam natin. Maraming tao ang nagsasabing wala, pero ang gusto ko raw at hinahanap ay takutin ang mga tao. Pasensya na, kung ang mga impormasyon ay nakakatakot para sa iba, wala akong magagawa, iyon talaga ang totoo. Alam kong pinahahalagahan nyo ang ginagawa ko, at labis ko itong pasasalamat. Sige, magpatuloy tayo dahil may isa pang mahalagang punto. Hepe ng United States Central Command. Ang Almirante Brad Cooper ay nakipagpulong kahapon dito sa Israel kasama ang hepe ng Estado Mayor, si General Eyal Zamir, at iba pang matataas na opisyal ng Israel. Sa ganitong panahon, hindi ito isang formal na pagbisita para lang magkape. Ito ay aktwal na koordinasyon sa totoong oras. Tandaan lang natin na si Michael Kurilla, ang nauna sa kanya, ay dumalaw rin dito sa Israel noong nakaraang taon para sa diumano'y regular na pagpupulong at pagsusuri ng mga kaganapan. Bumisita siya noong Hunyo 8, 2025. 5 araw matapos iyon, inatake ng Israel ang Iran at nagsimula ang tinatawag na digmaan ng 12 araw. Dapat nating seryosohin at isaalang-alang ang pagbisita ng matataas na opisyal militar ng Estados Unidos sa Israel. Nasa Damascus siya at nakipagkita kay al-Shara, ang presidente, para talakayin ang mga issue tungkol sa Syria at Islamic State of Iraq and Syria. Pagpuslit ng armas sa Hezbollah sa hangganan ng Syria at Lebanon. Pinapakita nito na sinusuri ng Estados Unidos ang sitwasyon. Dahil kapag sumabog ito kasama ang Iran, parang pulburaring mag-aapoy ang lahat. Kasabay nito, iniulat din na sa mga panloob na pag-uusap sa loob ng gobyerno ng Israel, Estados Unidos. Mahuhusay na ulat. Mga sistema ng misil, infrastruktura, sentro ng command, pabrika ng langis, at iba pang estratehikong punto, militar man o ekonomiya ng Iran. Ibig sabihin, kung bubuksan ang pinto, dapat ito'y para sa isang malakas na dagok. Gaya ng sinabi mismo ni Don, para sa impyerno. Sa loob ng Estados Unidos, nabanggit na ilang tagapayo ni Trump ang sumusuporta sa isang pag-atake, habang ang iba namang mga kasangkot ay tutol dito. Kasama rito ang manugang niyang si Jared Kushner at si Witkoff na nasa Israel ngayon. Malapit nilang sinusubaybayan ang sitwasyon. Hindi sila tutol. Gusto lang nila ng panibagong pagkakataon para maresolba ito sa diplomatikong paraan, hindi sa digmaan. Kasabay nito, may posibilidad na subukan ang negosasyon upang maiwasan ang pinakamasama. Sakto sa pagbisita ng dalawang personalidad, may mabibigat silang kahilingan kaya mag-ingat at makinig ng mabuti dahil dito nakasalalay ang problema. Kapag halos imposibleng tanggapin ang mga kondisyon, nang hindi nawawala ang kapangyarihan, nagiging marupok ang negosasyon o parang ayaw talagang makipagnegosasyon. Tingnan ang 3 kondisyon ng Estados Unidos para mapigilan ang atake sa Iran. Una, itigil ng Iran ang nuclear development. Sagutin mo at sabihin kung posible ba iyon. Pangalawa, putulin nila ang ugnayan sa kanilang mga proxy sa rehiyon at itigil ang pagpopondo sa mga ito. Sabihin mo kung handa ang Iran dito. At kung kikilalanin nila ang estado ng Israel. Komento mo, gusto kong marinig ang opinyon mo. Kung handa ang Iran na gawin ito, kung ang mga kondisyong ito ang magtatakda ng pag-atake, wala nang duda, magkakaroon ng digmaan dahil hindi kailanman tatanggapin ng Iran ang alinman sa mga kondisyong ito. Siguro,
kung talagang gipit na si Ayatollah at buhay niya'y nanganganib. Ngayong araw, naiulat na si Ayatollah Jamenei at ang kanyang buong entourage ng kapangyarihan. Kasalukuyan silang nakaistasyon ngayon sa isang high security na bunker. Napakalalim, siyempre, sa isang lokasyon na hindi namin alam. Pero hindi ko iniisip na ganoon ito kalihim para sa mga galamay ni Mozart sa buong pag-akyat ng mga pangyayaring ito. Ito ang unang beses na naging publiko at naiulat, kahit man lang mula sa mga ulat ng Iran, na si Ayatollah Khamenei ay pumasok sa isa sa kanyang mga bunker. Kumalat din ang balita na ang pamunuan ng Iran, kabilang si Khamenei, ay nag-ooperate mula sa mga underground na pasilidad na may mahigpit na seguridad. Ibig sabihin, inilipat nila ang command center sa ilalim dahil natatakot ang rehimen sa posibleng malubhang atake. Maraming nagtatanong ng simpleng tanong na makatuwiran. Matatapos ba ito sa kudeta, ganting salakay, paglala, o sa huling minutong negosasyon dahil sa presyur ng militar? Pinag-uusapan ang dialogo pero napakahigpit ng mga kondisyon para sa Iran. Sa kabilang banda, gusto nila ng malinaw na resulta, hindi yung pa-cosmetic lang. Kapag parehong matatag ang posisyon ng dalawang panig, lumiit ang puwang para sa solusyon. Sa ngayon, dito muna ako sa nakikita natin. Isang punong board, tumatakbong orasan, at makitid na dormus kung saan ang isang pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking kapalit. Patuloy kong babantayan ang mga pangyayari. Sabihin nyo sa komento ang opinyon nyo. Ano sa tingin nyo ang mangyayari sa sitwasyong ito? Mag-subscribe, i-activate ang kampanita, mag-like at i-share ang video. Kita-kits sa lahat!